Ayop. Anong bucket list na naman na pinag... Happy birthday din kay Nanay Anencia sa March 22. Sabi ni Pamela Obligoso. May ano yung kalahati ha mga kaibigan. Kausapin ko na yung caller. Pabati naman. Advance happy birthday sa aking cute na bunso na si Frances Matilda. She's 2 years old tomorrow. She's listening right now. Ayan. Hi Matilda. Ayan. Matilda Villaluna. Ayan. Maligayang kaarawan sa iyo. Pasensya ka na. 2 nights sa nakaraang 2 linggo. Wala ang magulang mo sa bahay kasama namin. Naglibre sa aristocrat. Andito na yung caller natin, si Donna ng Kuwait. Uy, Donna! Donna! Hi. Di ba concert mo ngayon? Hello po. Kamusta? Di ba concert mo ngayon sa Mawari? I don't know. Maybe. English po. Parang di naman. Kahapon yata yun kagabi. Gabi ba yun? 2 nights, no? Madonna. Kaya sa Oh my mga... God. Di ko alam. Di ako na-inform. Kahit po, Papa Jack. Hi! Hindi ko afford yung ticket eh. Kamusta po? Okay naman. Donna, nasaan ka ngayon? Nasa Kuwait City. Wait, Cavite? Lapit mo lang. Oo, Kuwait Cavite. Ala, patola. Yan. Tumawag na ako before eh. Kaso na-cut kasi nakalimutan kong i-convert yung load ng international call. So, yun. Nabati lang kita ng hello. Tapos naputol? Yes. If you remember, ako yun. No, I don't remember. I don't even care. Yeah, I know. Joke lang to naman. I know. Ayan, sige, Donna. Yeah. Papa Jack. Oh, Yun, magkukwento na ako kasi medyo mahaba eh. Sige Para, alam mo na. may ilang inches yan. Okay. Ano lang, regular. Wala bang photo lang dyan. Sige na, magkwento. Nila mo na. Sige, magkukwento na ako yun. Just to make the story, I mean, para maintindihan mo lang mabuti. 21 years old, 28 ako ngayon. Nung 21 years old ako, nabuntis ako ng boyfriend ko. And, syempre, nagkaanak kami, and then kinasal kami. Gusto ko lang sabihin sa mga listeners mo na ito yung sinabi mo, na huwag ka magpapakasal if wala namang love. Kailangan talaga kapag nagpakasal ka, hindi dahil sa pinilit ka or whatsoever. Doon ko napatunayan na sobrang hirap makasama kapag dahil nabuntis lang ako, we need to get married. So dahil doon, So, hindi mo mahal? Hindi mo mahal na kabuntis sa'yo? Ha? Yes po. Kasi actually, niligawan niya ako ng September, naging kami ng November, nabuntis ako ng December. Bakit mo pinakabot panty mo, hindi mo Ganun siya mahal? kabilis. Alam mo, let's talk about that. Nowadays, Wait lang. nowadays, mga kaibigan. Sige, nasa waiting shed ako. Sige. Okay. Hindi kasi, alam ko naman, nakikinig naman ako sa'yo every time. So, alam ko naman yung point mo. So, okay, aminado naman ako na malandi, mapusok. So, hindi ko naman yung dinadeny. But the thing is, sa mga listeners mo nga, wag po kayo magpapakasal sa taong hindi nyo mahal. Kasi sobrang hirap po talaga. So, yung kwento na yung Papa Jack is just part of my story. I just want you to have an idea kung ano yung nangyari. And then, nagkaroon kami ng 2 anak ng asawa ko. And then, sa loob ng 5 taong pagsasama namin, hindi talaga siya nag-work. So, nagkahiwalay talaga kami. That is why I decided na magpunta ng Kuwait. I am here for 3 years already. Bago pa ako magpunta dito, hiwalay na kami for 1 year sa Pinas. So, talagang ayoko na makipagbalikan sa kanya even if gusto niya, pero hindi ko ipinagkait sa kanya yung mga anak ko kahit na yung nag-aalaga na yung family ko. So, forget about him. Ito kasi yung story. I work here for 3 years already and then may nakilala akong ka-workmate. Yung workmate ko, binata siya that time. And then, yun, niligawan niya ako. Sabi ko sa kanya, kasi Papa Jack, ang difference kasi ng dalaga sa dalagang nanay. Yung dalagang nanay kasi masyado na siyang fragile. Iniisip niya yung kapakanan ng hindi lang sa sarili niya, pati ng mga anak niya. Humahanap ng lalaki na hindi lang siya tatanggapin at mamahalin, pati yung mga anak niya. Ay, tama naman yung part na yun.
dahil sa dahil sa binata siya, pero sabi niya, meron siyang anak. Okay. Actually, yung anak niya is 3, lahat panganay. So, yun. So, tinanggap ko siya. Hindi naman sa, siyempre, noong na ayaw ko sana, pero pinakita niya sa akin eh. Ang haba ng hair ko pa ba siya kasi 7 months niya ako niligawan. He proved na talagang yung intention niya is not because Ay, ang ganda mo pala! Sa ibang bansa eh. Ha, ang ganda mo pala! Hindi naman. Pwede hindi. Cute lang. May wala na, huli na, hindi ka maganda. Niligawan niya ako sa 7 months. Dumating na sa point, continue ko lang dumating na sa point, Papa Jack, na parang akala ko, susuko na siya. Okay. But then nakita ko talaga yung sobrang tiyaga niya sa akin, na talagang pinakita niya sa akin na mahal niya ako. That's why, sabi ko, sige, ito na yung time. So, naging kami. We live together dito sa ibang bansa. All I know about him is that meron siyang 3 anak and wala siyang pinanagutan din sa 3 anak na yun. And then, he knows everything about me. Ang problema kasi masyado siyang malilin na tao. So, everything is okay until natapos yung contract niya. Natapos yung contract niya, he needs to go home sa Philippines. Tapos, he needs to apply again. So, anong nangyari? Naging LDR kami. Yung araw na pag-alis na Papa Jack dito sa Kuwait, yun yung 1-year anniversary namin. Sobrang sakit. Because, the next day, nagigising ako. Wala na siya sa tabi ko. So, I accepted it. Siyempre kailangan. So, part na kami ng LDR team. So, everything is okay. Umalis siya dito in July 2015. June 2015. June, July, August, September, October, November, December, everything is okay. LDR kami, we fight kasi nakukulangan ako sa attention. Pero, iniis ko, kinakaya namin. And then, Papa Jack, December 26, nalaman ko na kinasal siya ng August. 3 months after niya umuwi ng Kung hindi ko pa Pilipinas. nalaman, yes, 3 months after na umuwi ng Pilipinas, kinasal pala siya. Nalaman ko siya by December. Yung asawa na yung nag-message sa akin. Ay, grabe. Para kayo sinasaksak, hindi mo maintindihan. So, okay. Sabi ko lang sa kanya, I'm sorry, pero talagang kailangan ko ng closure. At ayokong magmaganda kasi din ako, Papa Jack. Diba? So, hindi ako magmaganda. Sabi ko, ingatan mo na lang pa ako siya, ganito. And then, kahit na nandun ako sa moving on, sabi ko sa sarili ko, bahala na ako. Pero kaya ko to. Kinaya ko nga nung wala siya eh. So, kakayanin ko. So, Papa Jack, December after Christmas ko nalaman, nag-message siya sa akin after New Year. Nag-message siya sa akin, it's January 4, if I remember. Nag-message siya sa akin, sabi niya, ayoko na dito, gusto ko bumalik dyan. Ayoko bumalik kasi Papa Jack, sobrang mahal ko. Sobrang mahal ko siya na tinanggap ko siya ulit. Uminig siya sa akin ng second chance. Hindi ko ng second chance. Sabi niya sa akin, I just want you to lie again. Sabi ko, intayin kita dito. Ipaliwanag mo sa akin lahat. Kasi nag-iwalay na lang sila ng asawa niya dahil nalaman niya na marami siyang babae. And then, yung babae nag-message din sa akin. Sabi ng babae na, hindi magbabago yan. Bahala ka na yan. Ano ka kanya ba yan na siya? Hindi ko nakakapagproud. Ayaw rin proud. Parang sabi ko naman sa sarili ko. Ate, wait, hindi na kita maintindihan. Mahal ko eh. Ate, wait. Can you please find me a good, a better reception? Tapos idikit mo labi mo sa phone kasi narinig ko lang. Sorry. Oh, sorry. Again. Sorry. Hello? Yeah, again. Tuloy. Okay. Tapos yun. So, ang problema kasi dito, tinanggap ko na siya after nung nalaman ko na kinasal siya. Kasi sabi niya, the wedding is fake. Sabi niya, meron siyang proof na wala siyang pinirmahang any contract or kahit yung babae, alam ng babae na hindi sila totoong kasal. Kaya sabi niya, fake yung wedding. So, okay, I accept. Saka, iniisip ko nga na bumalik siya dito to explain everything. Hello? Yep, I'm here.
Hello? I'm here. Yeah, and then, yes. And then, Papa Jack, yung nangyari, yung babae, yung asawa niya, message siya sa akin. Kasi na-late na naman siya sa ibang babae. Papa Jack, kasi yung question ko lang naman dito, kasi alam ko naman hindi ka bias. I don't wanna ask my friend kasi alam ko ako yung kakampihan nila kasi alam nila na wala akong mali. Ang gusto ko lang maintindihan. Kasi ang lagi niyang sinasabi sa akin, magtiwala ako sa kanya. Kahit na sinira niya, nagtiwala ako, nagtitiwala ulit ang kanina sa akin sa niya. Gusto niya ngayon, bago siya matulog, nag-aaway kami. Kasi Papa Jack, ang dami kong pakiramdam na hindi pa rin ako. Dahil sa sobrang mahal ko siya, hindi ko magawa magalit sa kanya na parang lahat na naman sinasabi na pinapaniwalaan ko. Ang gusto ko lang malaman sa Jack that, ganun ba talaga dapat? Na kailangan kahit na nahulog na siya, na may ginawang kalokohan, na hindi ko maramdaman yung pagsisisi niya. Kasi naman ko niya kanina, sabi ko, I'm proud to have me. Sabi niya, I am but soon. Sabi ko, ang sakit mo narinig. Narinig ko lang at maging proud ka sa akin. Narinig ko lang gawin. After all, ang ginawa ko sa'yo. After all, ang natagdaan na natin. Ang hirap lang sa kanya na, para sa kanya, ang pagsunod ng problema daw niya, dapat siya lang. Hindi daw ako dapat kasali. Ang kailangan ko lang daw is maghintay. Kasi dapat lang hindi ko naiintindihan. Gusto ko siyang tulungan. Pero ang gusto niya, kasi tayo may mangyayari ng issue, gusto niya mag-move on lang ako. Ano ko yung gagawin ko? Ayaw na holding on, pero siya yung unti-unting nag-let go nang hindi niya pinaparamdam sa akin na nag-let go na pala siya. Ang hirap kasi. Hello? Hello. Donna! Yes po. Nasa siya ngayon? Nasa Pilipinas po. Okay. So, ano ang niyo, further plans niyo? I mean, is he coming back or going back to Kuwait? Yes po, malapit na po siya balik. So, pagdating dyan sa Kuwait, magkasama kayo? Sabi niya mag-uusap muna kami po. Wala nang plastikan, ano? Donna, wala nang plastikan. Alam mo yan. Pag nagbalik yan dyan, alam mong magkasama kayo. Kino-confirm ko lang naman eh. Tama? Siyempre yun, gusto ko. Now, you are calling Marcio because because you said na if you ask advice from your friends, bias sila. Tama? Yes po. If I give you an advice that I think as a friend will be better for you, susundin mo ba? O joke time mo lang ako dito? Hindi ko, I don't want to make promise na nagsasabihin kita. Di huwag natin mag-usap. Hindi lang lalaki siya. Alam mo, wait lang, shut up. You know, maliwanag na alam mo dapat gawin dito. Alright? Ano bang kailangan mo prueba para malaman mo na this guy, diba, is up to no good para sa'yo? Ano bang kailangan mo? Yung mga away ate, normal lang yan. But for him not to include you in everything, especially just to solve his problem, diba, after cheating on you, marrying a girl after niyang umuwi ng Pilipinas 3 months later, diba, after niya mag-celebrate ng 1-year anniversary, ano ba ang kailangan mong proof? Yung totoo. Mga lalaki talaga, tama ba ako? Mga saraulo at mga manloloko. Mga babae talaga, mga tanga din yung iba.
Napakatotoo yan, ha? Huwag tayo di ba? Alam mo, ikaw, tatanga-tanga ka, konti na lang, magiging bobo ka. Ano ang halimbawang pinapakita mo sa anak mo? Balang araw, yung anak mo hingi ng advice sa'yo. Halimbawa, pagdadaanan siya mabigat na problema, anong klaseng katwiran ang meron ka para advice siya ng tama? Ito, problema ito, alam mo dapat sagot yan, pero ayaw mong sundin. Babalik siya dyan, mag-asama, di ba? Babalik yan dyan, mag-asama kayo, ate. Ano? Alam mo pagkakaiba, ang magiging, shut up, wait lang. Ang magiging pagkakaiba mo lang dun sa tatlong panganay niya, ate. Oo, di ba? O, yung pag nabuntis ka niyan, yung sa inyo, hindi panganay, pangalawa mo. Yan lang yan. Yung track record niya, tinan mo, mga kaibigan, hindi naman basihan yan eh. May mga pagkakataon na, malay mo naman, di ba? Malay mo naman, nagbago talaga siya, ikaw hinahanap niya, pero hindi ka naman kwento eh. Jack, malihim po siya. Hindi siya malihim. Tanga, nilaloko ka niya, bobo. Lahat. Sabi na lahat naman daw ng bagay na nagbabago, nagkamali daw siya at yun daw yung patutunayan niya sa akin pagbalik niya. Ate, sinabi niya sa iyo yan nung nalaman mo o nung gusto niya i-disclose sa iyo yung tatlong panganay niya. Tama? Magbabago siya. Tama, mali? No, nung sinabi niya sa akin about dun sa trinop na anak niya, sinabi lang niya na, yun nga yung sabi niya, tatlo yung anak mo na wala naman akong pinanagutan, sabi niya gano'n. Sabi niya, kaya mo bang tanggapin yung mga anak ko? Sabi ko, wag naman kung tatanggapin mo rin kasi yung mga anak ko. Oh, yun ang pinapunto ka. Sinabi niya sa iyo yan. Diba? Pero ang totoo niyan, yung pagbabago niya, ate, ginawa ba niya yan after mo tanggapin tatlong anak niya? Sinabi lang niya sa'yo para di ba kunyari, di ba? Papa Jack naman. Clean slate, oh. Papa Jack naman dito siya. Everything is okay. Everything was not okay, tanga, bobo! Paano everything was okay? Tanga ka pala eh! Few months later, after umuwi ng Pilipinas, nagpakasal sa iba, paano everything was okay? Bobo! Sabi mo, pinilit lang daw niya ng family niya. Pinilit? Pinilit? Pinabuntis niya yun. Oh my God. Alright, ganito gawin natin, ano? I don't think you're going to accept... Shut up! Alright, ganito. Alright, Donald, sa lahat ng ayaw ko sa babae, yung alam yung mali, pero tanga pa rin ang pinipili niya. Yung pagiging tanga pa rin. Alam mo kung ano mali dito. You know exactly the right thing to do. You know exactly what will work for you better in the long run. And you are not willing to do that. You are willing to go back to this guy, ate, who is not willing to make you a part of his life. Lahat ng lalaki pwede magkasala. Ate, lahat yan. Gawain namin niya magkamali and say sorry and magkamali ulit. Di ba? But the more important part is, ate, pag shut up! If you wanna call my show, ate, and you want to dignify your own stupidity, this is not the right program for you. Call another station. Huwag ako. Hindi ako yon. Okay. Di ba? Okay. Para sa'yo to. Tumawag ka dito, you want an advice from me. I asked you clearly. Pag sinabi ko sa'yo, ate, bilang kaibigan niyo, opinion ko, susundin mo ba? May reservation ka, tumawag ka pa. Pasensya na kayo mga kaibigan, ha? You call my program, I will not tell you what you want to hear. Doon sa ibang istasyon, tawag kayo. Wag dito. Kasi I swore on one thing when you call my show, you are my friend. And I will protect you, ate. Even if the steps that you're going to take na pag-uusapan natin will hurt you and devastate you, I will tell you that and I will force you to do it. Kung hindi mo kayang gawin natin, there's no point nag-uusap tayong dalawa. Ang linaw, niloloko ka niya. Ang linaw. Ang linaw. Akala mo ba naniniwala ako na nung time na magka-live-in kayo dyan for 1 year and then he left for the Philippines nung anniversary nyo? Akala mo ba wala siyang idea? Ay kakasal siya pag hindi Pilipinas? Meron yan. But he is that good lying to you. Nagawa niyang itago sa'yo and here you are believing him again. And more important, mga kaibigan, he's got a wife. Diba? Meron siyang pinananagutan doon. Mga kaibigan, eto I believe ba that marriage is hard work. It is a hard work. If you can't think about marriage, it's hard work, ate. Diba? And I don't think ate, dun sa panahon na sila mag-asawa ay nagsawa bilang mag-asawa at kinasal sila,
I don't think they have rendered enough hard work to make it work. It's only because you are there as an option. Kaya malakas ang loob niya to take the flight and go back to Kuwait. Hello. Honestly, ate, di ba? Marriage is not a prison. Although ko dyan, mga kasal ay hindi kulungan. Di ba? Kung di na kayo masaya sa kasal niyo, palayain niyo mga sarili niyo. A lot of people would hate me for saying that. Di ba? Pero minsan, we'd like to stay in one house, in one, di ba, under the same roof, only because we are so afraid to fail other people's expectation or expectations sa ating marriage. Diba? But that is not their case. Ang kaso nila, ate, they just got married. Kailan lang? As a matter of fact, during the time that they were maybe arranging things, ate, you were the third party. Hindi na lang yun ate. Sinabi ko nga sa Mahal ka ba dyan kaya? Niloloko ka dyan hanggang ngayon? Ano kakita ng part na ano na may problema ako, hindi ba ako pwedeng tulungan? Tanggapin mo lang kung anong attitude ko, pag move on ka lang kung nasaktan kita. Ganon? Yung ba gusto mong treatment sa'yo? sabi niya kasi sa akin, kailangan ko lang din siyang mag-solve ng problema para maging okay yung sa akin. Ay, anong purpose mo sa buhay niya ate? Bilang lalaki na, obligasyon niya daw yun. Bilang partner, obligasyon niya magsabi ang totoo sa'yo, period. Diba? More than anything, mga kaibigan, hindi na lang bilang lalaki, that's a very stupid and selfish way of telling your partner, huwag mo akong pakialaman. Bilang partner, ate, diba? He needs to be transparent and honest sa iyo. Sabi ko sa kanya, ipagkausap ko siya. Lagi niya sinasabi na mali ako. Hindi niya masyado ako kasi matanong. Kaya ayun, nagkunin kaya ako tanong. Sabi ko, gusto ko malaman kaya nagtatanong ako. Ate, wait lang, mukha ka ng ring back tone. Gusto ko malaman lahat. Wait lang, hindi ka na maintindihan. Hello? Ano narinig ko? I'm sorry. Sorry, hindi ko naintindihan. Okay. I'm sorry. Sabi niya na masyado daw kasi akong nagger. Na malamang daw kasi ako magtanong kaya ayaw niya nang matanong daw. Alam mo, wait lang. Donna. Alright, ako personally, I hate yung mga naggers. Busit ako sa pagmumukha ng mga yan. Kaya pag nagger ka, huwag kang lalapit-lapit sa akin, baka kaldagan kita. But in your case, may dahilan para magnag ka. Aba siya, Alright? nagger lang nga. Yeah, that's my point. Naman ako with reason. Diba? That's my point. Naging nagger ka kasi may dahilan. Yes po. Ganun kasimple, may dahilan kung bakit ka nagnanag. Diba? Kasi kung wala namang ginawang kalokohan yan, nagger ka, galit tayong dalawa. But I understand you. Hindi ako ganun. Kaya nga. Hindi ka naman ako. Alright, ano gawin natin? Donna, kung ang ending nito ate ay nagkwento ka lang dito ng kwento ng buhay mo na masaklap, pero ang pupuntahan nito ay darating siya in few months, tapos magkasama kayo dyan, di wala ko na itulong sa'yo, sinasayang mo yung panahon namin lahat sa'yo. At nakakaya sa'yo, sinasayang namin yung panahon mo kasi wala namang may tutulong pala eh. Unless you wanna do something right now. Okay. If you're telling me that you've been listening to my show, ate, alam mo kung paano ako magpayo sa isang caller ko. Diba? Wala, mga kaibigan, I do not give options. Ayoko, ikaw, pag-isipan mo, hindi ako ganun, pasensya ka na. Tumawag ka sa akin because you know we are going to make a decision and let's do it right now. Ganun kasimple to. May mga pagkakataon, mga kaibigan, I lay it down, diba, at bahala ka mamili. But this time, you know exactly we are going to make a decision at simple lang yung sasabihin ko sa atin, makipag-iwalay ka dyan, and we're gonna do it right now. Now tell me, kung di mo kayang gawin, tapos na to. Yung kasimple. Wala na gawin komplikado to, ate. Kung hindi mo kayang gawin, goodbye. Huwag ka tayo makinig sa programa ko, wala akong natutulong sa'yo. Kung ito programang ito, walang matutulong sa inyo, matulog kayo maaga. Ito to, mga kaibigan, mahiya ako. But if you think, di ba, the things I'm telling you make sense to you, please. Let's talk every night. I am here, di ba? Bit-bit ka sa mga ladyo hanggang makauwi ako ng bahay namin.
Napakasimple nito, ate. Ginagago ka, winawalang niya ka. Diba? Alam mo yung pakiramdam, ate, na makisama sa isang tao na... Hindi talaga ako mahal. Alam mo yung pakiramdam, ate, na makisama sa isang tao na hindi ka mahal. Pinakasalam mo yung lalaking hindi ka mahal o hindi mo mahal. Tama? Nakipag-iwala ka. Did it work? It did not work. Mahal ka ako. Madaling sabihin ng pagmamahal, mga kaibigan. It's very easy to say mahal mo ang tao. Ang dali-dali sabihin yan. Diba? Lalo lalaki? Dami ko kailan lalaki, mga kaibigan. Mag-I love you, maka-score lang. Diba? Ang dami ko... naman po naman ako. Kaya nga hindi ako Okay. Okay, I want to end this conversation right now. There's no point. Wala tong point. I will not educate my listeners, mga kaibigan, that what you're doing right now is acceptable. Bilang babae, ate, I'd like to protect you. And you are not allowing me to help you out protect yourself. Eh, ramdam mo pala eh. Ba't mo ko tinawagan? Gago ka pala eh. Eh, ano pala tanong mo sa akin? Ramdam mo mahal ka niya, ano ang sabihin ko sa'yo? Di para kong tanga. Papahiwalayin kita sa lalaking ramdam mo mahal ka. O, gago ka pala eh. Baka ako yung gago dito. Diba? Gusto ko lang naman yung ganun papadyak kung bakit na ganun. Anong ganun ba? Meron ba talagang ganun lalaki na... Meron! Jowa mo, tanga! Sino lang yung mag-solve ng problema? Oh. Because he will not tell you details. Why? Because the details are completely against you. It will hurt you. Ba? And he will be held accountable and answerable sa mga bagay na yun. Bakit hindi naman niya share sa'yo? Eh, yung mga details ng bagay na yun, ati panluloko niya sa'yo. Eh, Jowa, magpakasaya ka dyan, ate. Antayin mo makabalik ng Kuwait. Diba? Para ikaw na naman yung kabit. Pag nandiyan ka, pag uwi ng Pilipinas, iba na naman. Pa ako, ganun. You know what's scary here, Donna? The scary part is, I'm sorry girls for telling you this, but this is what you are and who you are. The scary part is, kayong mga babae, you have the ability to get used to pain. Pag nasanay kayo sa setup na yan, kaya nyo na intindihin yan buong buhay nyo. It will not be the first time and the last time you are going to do that. Next time, pag nagkabit ka ulit, ate, kaya mo na. Bakit? Sanay ka eh. Nasanay ka. You have negotiated that kind of emotion sa puso mo. So next time you do it again, kaya mo ng paliwanag sa sarili mo. Kaya ko to, napagdaanan ko to. Ang pagiging kabit, piece of cake. Diba? Mga ganun ba papadyak kaya? Pero di ka tanga! Sabi niya kasi, kaya hindi niya ako maipagmanaran kasi kasal din ako. Alam na niyang kasal ka, tanga, nililigawan ka pa lang niya. Diba? Ngayon yan ang issue. Oo. Diba? O, tinan mo. Isa ka, bobo ka rin eh. Alam mo, I'm telling you this, diba? These words, bobo, tanga, gago. Why? I want to hurt you. I want you to feel there's something wrong. I want you to tell yourself, I don't deserve these words. Para yung baguhin ka. Eh, mukhang proud ka pa. Di, good luck. Maganda nga yan. Wala, sabi na ipit siya. Thank you. Mag-thank you pa siya. Thank you pa siya. Ba't ka na thank you? I can realize na dapat ka na talaga siya ipigil. Yan na nyo, ang galing-galing na show na to. Ay, nako. Kasi dapat ako yung wala pa na ako nag-guess. Sabi ko na tayo, try ko na lang din. Ayoko na talaga. Makikipaghiwalay ka ngayon on air. I wanna hear that. Anong first name niya? L. Anong sabi? L. L? Opo, E-L. Ano, first letter or first name? E-L. Ano yan natin? First letter or first... Ano yan?
Letter E and letter L. Pangalan niya yan, EL? Opo. Anong kahulugan ng EL? Ewan ko. Nanay yung pangalan ko din nanay tapos hindi ko nagsama. I don't know. Kunyari ka bang hindi mo alam? Tama niya kasi baka makat yung call ko sa ko. So, yun na. Sasabihin ko na. Ano pangalan? Yun nga, EL niya. EL talaga yung hindi ko napadya. Kahit makapit sa dito, EL ka na. Sorry. Tao lang din. Cute lang. Oh. Okay. Sige na. Anong gusto mo sabihin sa ano? Say sorry, thank you, and goodbye. Ayun lang ko. Dali. Sorry, thank you, and goodbye. Okay. Sorry. Sorry, then, pwede ka mo yung tawagan namin. Hindi. Mag-break nga kayo eh. Okay, hindi. Okay. Then, sorry. Kung hindi ako yung parang makakapagtrabaho sa iyo na inakala ko in the first place na ako din yung magiging huli. Thank you sa lahat ng memory. Sa lahat ng, kasi lahat ikaw ano ko naramdaman na yung kinawa ko pala. Pwede pala akong ligawan ng matanay. Uy, bakit nagmini ang boses mo? Nawala na. Sino ba yan? Sarap ng bawal, no? May excitement, no? Oo, tanga din yan. Alam mo mga kaibigan, talaga na nakausap, di ba, na may ginagawang bawal, papangatawanan nila, hanggang maging tama, hanggang hindi na bawal. But the catch is, silang dalawa ay cooperative dun sa process, di ba? May ganyan eh, yung pinaglalaban nyo, alam nyo, nanggagaling kayo, nakapanakit kayo ng kapwa ninyo na namamahal sa inyo. May naabang kayong damdamin, but, di ba, you are in the fight together. Pero ito hindi. Si ate lang yung asang-asa. Di ba? Ano ba yan? Hinigyan nyo On the Wings of Love, happy ending. Nagkita. Yung mga boss namin, maaga umuwi lagi, nanonood ng On the Wings of Love. Sus talaga, Mariano Garapon. Ay, naka mga kaibigan na. Well, we don't need si Donna promising us, I think the intention is there. I just really love kaya niyang i-manifest yan, you know, in real life. I just really think, di ba, na kaya niyang pangatawanan. Di ba, yung muntik na niyang mabuhay pangako sa atin tonight. Nakakalungkot isipin mga kaibigan. Yung sinabi ko kanina na you girls have the ability to get used to pain. At yan ay isang bagay na alam na yung mga lalaki. And would take advantage of that. Diba? Oo, mga kaibigan. Napakamatiisin ng babae. They'd go the extra mile. Magpapakadaya-daya sila sa mga sarili nila just to please a guy. Diba na? Even if ang kapalit niya ay pagkatao. Diba? No, sabi nyo sa bitter ka na kasi. Diba? Nanggaling ka kasi dyan. Naglolokohan tayo dito, teka ka. Diba?
Kung hindi pa nangyari sa'yo, wag mo nang hayaan mangyari pa. But honestly, mga kaibigan, you girls have the ability to get used to pain. You are designed by nature to be that way. Kaya kayo nakatalagang nanay eh. Diba? Kasi kaya nyo umintindi ng matigas ang ulong anak. And sometimes it applies kahit sa relasyon. Kaya nyo intindihin. Sobrang galing nyo umintindi. Kaya nyo paliwanag sa mga sarili nyong parte yan. Ang pagkamahalan yung pain na yan. Nga. Ewan ko sa inyo. Diba? Mananawagan lamang. What is our ability ba kaibigan that we can offer to our partners? Bilang babae, you have the ability to care. Diba? Sometimes you offer care. Yan yung naging eh. Tama ba? Ano ba ang mga lalaki? Ability ng mga lalaki to protect. Sometimes overprotective ang mga lalaki. At normal yan mga kaibigan, di ba? Hindi madaling bagay, di ba, na mapagdaanan natin yung sobra niyan. But the thing is, pag present yan, alam mo mahal ka ng tao. Someone who overcares and who protects you, alam mo mahal ka. Pero pag wala dyan yung present, di ba, walang bahid ng presence yan. Isip-isip din, huy. Ang sabi ng lalaki sa kanya? Huwag daw siyang pakialaman kasi kaya niya, Huwag siyang pakialaman, hayaan niyang i-solve mag-isa. Anong point na ikaw ay partner? Kaya nga partner. Because accomplish yun yung mga bagay na dapat napapalob sa relasyon is a cooperative effort. Do it together. If you can't do it together, why do it at all? Diba? Ewan, ang galing ko. O, dali, parang awa nyo na. Tawag na, sige na. Pag hindi kayo tumawag, di wala akong show. Pag wala akong show, di walang pambayad ng kuryente. Wala sweldo eh. Ay, nako. Basta, kayo na binalita ko sa inyo yung latest, ha. Para kunyari bago sa atin, ha. Alam nyo ba yung latest? Grabe, yung traffic ngayon, ha. Bago yan, ha. Bago yan, oo nga. Diba? Bago yan, yung yung mga dalawang stoplight, 4 na oras ka, gano'n. Diba? Kaninang hapon, mga kaibigan, pagbangon ko, late na akong gumising eh. Wala, gusto ko lang tamarin. Bakit? Misa-misa lang naman. Friday kasi. Napagod ako last night paglipad. Manananggal ako pag Thursday ng gabi. Napaisip ako mga kaibigan. Oo. Mag-invento kaya ako ng isang gadget, diba? Na pwedeng magamit sa traffic kapag iihi ka na.
Tapos naisip ko, ba? Meron na palang pwedeng gamitin ng mga lalaki, di ba? Kahit ano lang naman sa amin eh. Bote-bote. Di ba totoo ha, mga kaibigan? Health concerns to. Pag lalaki, pwedeng bote-bote lang. Totoo to ha, di ba? No? Oo. Pero pag babae, kung delikadong usapan yan, sensitibo. Tapos pag scroll ko ng Facebook ko, laki talaga tulo ng Facebook na nandyan lahat. May naka-invento na pala. Oo. Pambabae, parang imbudo. Parang ano ba yan? Ganun. Oo. Gusto ko umorder online eh. Kaya lang parang weird naman umorder ako pa. Matignan ko lang kung effective ba yun. Diba? Malaman-laman lang. Malay natin, no? Well, speaking of that, mga kabisyo, I'm pretty sure na maraming mga motorista na nakarelate dyan. Yung pag inabot ka ng ihi ka sa trapiko, di ba? Ano yan? Sakit ang aabuti mo niya pag tiniis mo. Not too much of that, and it's not good sa iyong health. Yung magpigil ka ng gerbs, sorry ha. I think walang sakit na mapapala dyan, di ba? Diba, Kasi you can only hold it in, diba, for too long. Diba, one way or the other, lalabas yan pag gusto na niya. Tama, diba? Pero pag wiwi, kaya mong pigilan eh. Pero may kapalit siya, magkakasakit ka. No? Bigla ko tuloy na-miss yung mga urinal sa EDSA. Dati, diba? Yung urinal, alaking tulong niya sa mga taxi drivers, no? Yung urinals. Kaya lang yung iba, hindi ginagamit na urinal. Oo, di ba? May nakita ko dati yung urinal, ginawang parang tirahan. Yung kamera na. Wala na ngayon, Wala na. Wala na rin ngayon na pink na mga footbridges, no? Wala na. Wala na ba? Wala na? Wala na. Naisip ko lang, yung mga maliliit na changes, di ba, yung mga, siyempre, every now and then, bibili tayo ng pintura, bakal, tapos pag next administration ng natanggalin. Di ba, no? Oo. Di kaya sayang yun. Pwede kang isa batas yan. Yung paglalagay ba, may naglagay ng urinal, gawing batas. Ang magtanggal ng urinal dyan ay against the law. Parang isa yung pera ng gobyerno, ba? Naisip ko lang, di ba? Oo. Ganyan tayo no? Yung mga pagkakataon pa, kung sino nakaupo, lahat ng ilaw ng poste may pangalan niya. Tama ba? Oo, naka-welding pa yan, malalaki. Pag upo nung yung next na na kung sasakali man, public leader or public servant, tatanggalin niya lahat yan. Tatanggalin niya lahat ng bakas na nauna sa kanya. Sayang na naman yung pera ng bayan, di ba, no? Anak ng tinapay, Wala lang, mag-i-eleksyon kasi. Para lang we get reminded of the things, mga kaibigan, na kailangan nating maalala. After all, pera natin ang pinambibili sa mga yan. Diba? I don't know, Pero ako, I'm very vocal about it kasi I pay right taxes. I pay my tax, mga kaibigan. Regularly. At tamang halaga. Yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Hello po. Wala kayo. Manda kayo ng DIR. Ay, nako. May mga tao nga makikita na, pag nalubak sila sa EDSA, galit na galit, baka nagbayad ng buwis yan. Pero hindi ka naman nagbayad ng buwis na matama, no? Tapos nalubak ka sa EDSA, smile ka na lang, hindi ka nagbayad ng buwis. Kaya pag nakakita ko ng lubak sa EDSA, hindi mong nalubak ka, parang kakabayad ka ng buwis na quarterly, tapos may lubak. Sabagay, ang hirap nga namang repair ng EDSA kasi walang day off ang EDSA, no? It's the main thoroughfare, mga kaibigan, main avenue that links, di ba, south and north. If you know, di ba? Kaya pag natapos na yung Skyway, dugtong yan ng ng SLEX at NLEX, kahit paano ang EDSA ay luluwag. Kasi yung mga manggagaling ng south na pupunta lang naman ng north, hindi na kailangan umalo pa sa EDSA. Sa Skyway na lang sila, no? Diretso na. Di para walang traffic, huwag na kayo malis ng bahay kasi stay put na lang sa mga bahay-bahay niyo. Good evening
Luzon, Visayas, Mindanao sa mga nakaantabay sa atin sa Madao ng Kapuluan. Hello sa mga bisita ko tonight. Ang dami nila. Grabe, nagsisiksikan dito. Etos lang. Ilan lang kami dito actually. May mga ilan dito na na may pangangailangan, may ilang dumalaw, may ilang nakiki-aircon at parang iba magsusulisit pa yung O, Chard, lagyan mo yung yung pintuan sa labas ng no solicitation. Ha? May caller tayo, si Lisa ng Las Piñas. Hello. Hello po, Papa Jack. Good evening. Good evening. Kamusta ka na, Papa Jack? Uy, maraming salamat. May nagtanong na sa wakas. Bibira yan, I'm okay. Oh, mabuti naman po na okay, very okay ka. I am good until you called. Thank you. Thank you. Okay po. Hindi na-gets ni Lisa sinabi. De, Lisa? Opo. Ilan taon ka na, ma'am? 49 po. Ay! Parang nanay na kita. Opo, totoo po yan. Parang anak mo na ako. Opo. Ma'am, nagpasko ho. Wala kang regalo sa anak mo? Ay, meron po naman kahit papaano. Hindi ako. Hindi nga po ako nakapunta dyan sa iyo eh. Di ba? Ako parang anak mo. Anong regalo mo sa akin? Talaga po. Yung pictures nga po natin lagi kong pinagmamasdan eh. Talaga? Gusto ko laging nakikita yung mukha mo eh. Nagpicture na po tayo? Opo. Do you still remember yung may kasama po akong apo dyan? Ikaw ba yung nagbigay ng puto pau? Ay, hindi po ako yun. Baka mali po sila ako. yun. Pasensya na. Okay po. Umpisa mali na naman. Nakakawala ng karir yung lagi mali eh. Hi, mami na, di ba? Opo. Mami Lisa, 49 ng Las Piñas. Saan ka ba sa Las Piñas? Sa Almansa po. Malapit ka ba sa Paddy's Point? Ay, malayo po. malayo Dito, naman. malapit po ako sa South Mall. Ay, malapit ka sa South Mall! Opo. Tama ako doon. Ano pong mapaglilingkod ko yung Mami Lisa? Papa Jack, gusto ko lang po sana humingi ng advice kasi naguguluhan ako kung either itutuloy ko or hindi. Ituloy niyo na ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ba yung ma'am, yung balak na gawin Kasi ko po, sakali? Papa Jack, meron po kasi akong planong mag-abroad. Okay. Mag-abroad uli. Dati ka na pong OFW. Opo. Tapos, kailan ka po huling na uwi di sa Pilipinas? Yung Last year lang po, June last year. gano'n ka katagal pa sa iba yung dagat? For almost 8 years po. Kaya lang on and off. Okay. So, last year, umuwi ka dito. Balikan lang natin naman. Umuwi ka last year. Ano po yung mindset mo last year? For good ka na dito or babakasyon? Actually, yung mindset ko po during that time is supposed to be for good. Okay. But, syempre, sa hirap po ng buhay dito, syempre, kailangan ko rin pong mag-ipon kahit papaano para sa future ko. Okay. Are you single, ma'am? Are you married? I'm a widow. Oh, okay. Okay. Ilan na po anak niyo, mami? Dalawa po. Dalawa. Ilan taon na po? Dalawang babae at dalawang apo. Okay. Ilan taon na po yung panganay niyo? 27 po, May master. asawa na. Single mom. Okay. Pati yung pangalawa. Yung pangalawa po, still studying po. Okay. So yung unang anak niyo may dalawang anak. Opo. Okay. Yun po. Sige po. Balak niyo po umalis ulit ngayon. Yun nga po, kaya lang, nag-ano nga po ako, nag-iisip either kung aalis ako or hindi, just because of sa mother ko. Kasi, pero thank God, my mom is still, still healthy at the age of 83. Malakas pa po talaga. Sa awa naman po ng Diyos. Kaya yun nga po pinagpapasalamat Yung mga namin. tipong kaya po mag-zumba. Ganun. Kaya po pa mag-zumba, Di ba kaya po pong mag-ano. Yung mga tipong mayroong kumari club pag araw ng linggo. Ganun. Hindi naman po. Kumbaga, yun nga, kahit pa paano, wala naman po siya yung talagang sakit. Maliban lang sa arthritis. Yun lang. 21 po ako na nagka-arthritis ako. Kaya normal po. Totoo yan walang alam biro. I was 21 nung naramdaman ko yan. Kakakain ng litid dati. Siyempre, bata ka, wala kang pinapakinggan, di ba? Opo. Pag narinig mo yung nanay mo, sinabihan ka na, ingatan mo yung katawan mo kasi sisingilin ka niyan, balang araw ayaw maniwala. Opo.
Kung kumbaga kontrabida pa si nanay. Oo, ngayon, buti na lang maaga ko nagising mga kaibigan. Mhm. 10 taon na akong walang rice. Ah. Hindi lang halata pero basta pinagyayabang ko yan. Pero Papa Jack, pumayat-payat ka na. Huwag Last na yung time timbang na ang pag-usapan makita tayo. natin. Timbang ko naman yung topic dito. Baka po pwedeng iba naman. Halimbawa yung anit ko naman. Ano. Hindi, makakapal pa naman ang buhok mo. Tsaka at the same time, mayroon ka namang hair, parlor na eh. Kaya Ay. gaganda pa lalo yung hair mo. Ay, totoo po yan. Oh, kaya. Ano, banggit nyo. Nasa Makati po yung dalawang branch. Oh, yun. JP Rizal. Hindi ba? Ayun, in-advertise na kagad ni Papa Jack. Ayun, Papa Jack, kumbaga, ang ano ko nga lang, nagdadalawang isip nga ako, either kung aalis ako o hindi, if I will stay or not. In English mo lang yung pangalawang tanong. Oh, yun nga po. Ganito, I'm sure na nung time na naisip mo ulit, di ba, na mag-abroad ka, it's already a plan. Plano na yan, naisip mo na siya eh. Apo. Di ba? Now, the question is, what's holding you back? Mhm. Yung point tanong, what's holding you back? Ayun nga po, si nanay. Yung nanay niyo po. Opo. Hindi mo naman sinabi. Akala ko nabanggit mo lang. Si nanay po kasi. walang- Kasi ang kapatid ko po kasi yung isa nasa Macau. Tapos yung youngest naman namin is nasa Novaliches. May asawa na rin naman din doon. Lalaki naman po kasi yun. Tapos ang kasama nga lang ni nanay sa bahay, if ever, yung mga apo. Yung anak mo po. Yun na po, sila-sila. Oo nga pala. Mga apo na, hindi po ba? Pasensya na, hindi ko agad naisip, Mami. Mami Lisa, patawarin niyo na po. Oh, sige po. Apology Patawa. accepted. Yes, napatawad ako. Oh, yun. Ay, Ayun. ma'am, ano naman pala? May kasama naman pala yung lola. Opo. O, di, sige na po. Ano po ba yung dahilan? Bakit gusto mo mag-abroad? Yun nga po, syempre. Financially. Syempre, ayoko naman po maging ipokrita, hindi po ba? Syempre, financial. Tapos, tsaka yung, syempre, sa edad ko po ngayon, sa hirap ng pagpasok sa ibang bansa, kaya kumbaga sabi ko nga, igagrab ko na rin. Ay, meron ka na bang pagkakataon ngayon, ibig sabihin? Meron na po. Ay, sige. Actually, yun nga po, just only last week, I went to the agency and I arranged all the papers and just waiting for their approval for my medical. Ibig sabihin, ma'am, it's no longer a question whether you want to fly and, work abroad or not. Ha? Kumbaga, yung plano ay, gawa na, Opo. Kasi nag-ayos ka na ng papeles eh. Tama? Opo. Hindi mo sabihin na settled ka na that you're leaving soon, di ba, to work abroad. Opo. So ngayon, parang nag-aalala ka lang na, Yes. di ba, para kay mami. Well, Opo. I guess it's just but normal na mag-alala ka, no? Opo. Pero para hindi ituloy yung plano na naumpisahan mo ng maayos ang papeles, di ba, gumastos ka na ng effort. Opo. Oo. I guess, ma'am, yung pag-aalalang part, normal lang yan. Ayun. Baka mamaya you just called my show because you want encouragement. Well, I'm encouraging you to go ahead and do it. After all, yung sinasabi mo sa akin na you want at least to earn or 'di ba to be financially at least better, hindi lang naman para sa iyo 'yan. Opo. Para sa kanila rin naman. Opo. Ayaw mo naman sigurong wag naman sana ayaw mo naman sigurong pag dumating yung pagkakataon na may kailangan gastusin, mapaisip ka, kung nag-abroad sana ako, di sana meron kaming pambili, ganun. Opo. Sige po. Alis na po kayo. Ganito na lang magawin natin. Opo. Bago kayo umalis, yung mga Philippine money yung hindi mauubos, iwanan nyo po sa akin. Ayan niyo po, makagaling kong agency, dadaan ako dyan Opo, sa'yo. hindi nyo po magagamit actually yung yung Philippine money ibang bansa, ha? Dito lang po sa Pilipinas yan. Iwanan nyo po sa amin, makapakinabangan po namin na Richard yan. Opo. May biro lang, ha? Opo. Anong bansa papunta nyo? Sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Okay. So ano po ito, kumbaga, gitnang silangan ulit. Yung bang nauna po ay gitnang silangan din? Opo. Ano Sa pang Qatar trabaho po, niyo dun, ma'am? Qatar naman do ha. Beautician po. Ikaw yun! Ako na po yun. I mismo. remember you. Ikaw yung, kasi naalala ko na pag-usapan natin yung beautician na yan. Ano? May kasama po akong apo dyan. Oo, Ginawa naalala. namin assignment namin. Opo, naalala ko. Yung apo niyo po kailangan gumawa ng assignment tapos naki-aircon kayo dito. Opo.
Kami na po yun mismo. Mga kabisyo, ganyan dito, di ba? O, hanggat di mo ako naaabala kahit pa maglaba ka sa harapan ko. Huwag naman, joke lang yan. Ayun po. Okay, mami, sige, good luck. Go ahead and I'm sure, di ba, you've been down this road before. Alam mo na, Opo. you all know the drill. So, I wish you good luck. Salamat. Sana makapakinig ka pa rin sa akin when you're working Opo. sa Opo, kahit po nandun nakikinig talaga. Number 1. Maraming salamat naman. maraming salamat din po. Ano po sabihin ng ang thank you sa sa salita doon? Syukran. Ano po? Syukran kitir. Oh, may walang tono, walang Thank you thank you very much. Syukran kitir. Syukran kitir. Syukran Syukran kitir. kitir. Kitir, ibig sabihin, very much. Pero may punto ba dapat? Syukran kitir. Ay, hindi po. Wala po. Walang- Syukran kitir. Syukran kitir. Apo. Okay, salamat sa iyo. Ayun po. Mami Lisa, thank you very much for calling the show. Thank you rin po for accommodating me. My pleasure, Mami. Apo, maraming salamat Happy po. Friday to you. Okay po. Enjoy your weekend. Maraming salamat. And God bless you more. Thank you, Mami. And Okay same po. to you. Okay po. Thank Bye-bye. you. Bye-bye po. Yan po mga kaibigan sa Mami Lisa. Bigla ko tuloy naisip, agency na ba ako ngayon? Parang saan sila nagtatanong kung mag-abroad sila o hindi. Dapat meron akong bayad sa may porsyento ako sa mga placement na yan. Placement. Magkano placement ngayon? Pwede sa bansa, no? Ay, nako. Magandang evening po sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. Yung mga nagmamaneho ngayon, saan man dako ng Kamaynilaan, saan mga panig ng kalungsuran, ang sikip ba? Oo. Sabi ko nga sa inyo, kukunti lang ang benefits ng traffic eh. Di ba, more often than not, mga kaibigan, nakakasagabal sa ekonomiya natin yan. Pero halimbawa, na traffic ka, at ang katabi mo ay crush mo, ay kahit magtagal kayo dyan. Di ba, no? Oo. Kahit ma-flat pa yung bus, di ba? Ang tuwa ka pa siguro. Well, wag naman sana, pero imagine mo kuya, tapos pauwi ka, yung tipong ang sikip ng EDSA, tapos nakakwentuhan mo yung mga chicks, di ba? Nagkakakuha ng kanya ng Facebook, di ba? Tapos nagsabi ka sa kanya kung bukas pwede mo siyang sunduin. Yung mga tipong ang mga banat mo sa kanya ay, miss, pwede ba bukas sabay tayo maipit ulit? Pwede tayo maipit ulit sa gitna ng trapiko. Diba? Oo. Yung kahit siguro ihigar, titiisin mo yan. Wag lang kayo maghiwalay, no? Yung mga tipong sumakay ka ng bandang Makati, ang baba mo, dapat mga tipong Muñoz, kaya ang baba niya monumento, lalagpas ka pa. Diba? O, hindi pala. May pupuntahan pala akong pinsan sa bandang Muñoz. Kasabay mo lang siya, diba? Oo. Yun ay kung may nakatabi kang, di ba, gusto mo. Paano kung hindi? Oh. Paano kung makakatabi mo ay hindi mo trip, no? Pwede nga. Maligayang bati po sa mga nakikinig sa ating mga kaibigan yung nagmamaneho. Daan na kayo sa Shell Station. Makatipid kayo sa inyong kasi alam mo naman, di ba? Ang trapiko sa atin, no? Ang daming nalulugi mga kaibigan, no? So, lugi ka sa oras mo, you gain nothing, di ba? Natatraffic ka. I'm sure ang ekonomiya natin is suffering because of traffic. Maraming mga komersyo ang nadidelay ang deliveries nila dahil sa walang kawawa ang trapiko sa bansa natin. Makatipid-tipid ka man lang sa fuel cost mo. Drive now to your nearest Shell station and choose Shell Fuel Save. Oh, ako naka-Shell Fuel Save ako mga kaibigan. Kahit yung diesel na minamanay ako sa sasakyan, yung fuel save ang gamit ko. Wala nga lang biro. Bukod sa lately, iba pa na yung rollback, nakakatawang bagay yan. Ang Shell Fuel Save ay ginawa ng mga Shell scientists na mayroong active efficiency ingredients para mas magtagal kumpara sa regular price, standard fuel. Shell Fuel Save, di ba? Designed mga kaibigan para makapagtipid ka. So you can do the things you love to do and go where you need to go. So drive now to your nearest Shell station and choose Shell Fuel Save. Papa Jack, lasing ka ba? Hindi ako lasing. Mukha lang. Madalas ako natatanong niya, lasing ka ba? Hindi ako lasing.
Bibira mo kung makita lasing. Once a year yan sa akin. Basta hindi okay, Jay, ha? Nakakainom lang ako kapag yung nakakahiya ng hindi uminom. Ganun no? Umiinom na lahat, ganun. Hindi ka pa rin umiinom. May kilala akong ganyan eh. Pangalan, Richard. Halimbawa, ano siya, pagbabantaan siya, Richard! Iimin mo yan! Kung hindi, babangasan ko si Papa Jack. Sasabihin niya, bangasan mo na lang yan. Hindi ako eh. Ay no, pwede palang masubukan pagkakaibigan natin. Minsan nga gawin ko sa'yo yan. Ay nako, wala lang. Maligayang magbati mga kaibigan kay Joy Lalo, nakaantabay siya. Mamaya ko nakapagbabatiin ha. In the meantime, caller muna tayo. Pinapaalala ko lang po this coming February 13. Pumunta kayo. Parang awa nyo na. Pero masaya to mga kaibigan ha. Kasama ko po, ayan, magkakasama kami nila Miss Gladys Guevara, Ate Gay, at si Bubsy. At ako mga kaibigan. We'll be having this event sa Araneta Coliseum, Smart Araneta Coliseum sa Feb 13. Alright, it's a comedy concert. Ang title po niyan ay Panahon ng May Tama. Apat kami. Sabi ko, nasali-sali ako pero masaya to. So, mura lang ang ticket. Hindi ko pa alam kung magkano ang ticket pero next week na yung malalaman. Sana makapunta po kayo ha. Feb 13. I-reserve niyo na po yung address ng February para kay Papa Jack, para kay Miss Gladys Guevara, si Ate Gay at si Bubsy. Smart Araneta Coliseum. Matutupad na yung pangarap kong Good evening, Araneta! Kasi huli kong ginawa yan, nasa footbridge ako ng Quezon Avenue, nakatanaw ako sa Araneta Avenue. Kasi intersection yan, doon ko nagawa yan, di ba? Good afternoon, Araneta Avenue! Ganun. Sa Feb 13, magkakatotoo na yan, ha? So parang awa nyo na, ha? Pumunta kayo. Pag hindi kayo nagpunta, isa-isahin kong sanduin sa bahay ninyo, ha? Papasukin ko yung bahay nyo. Sabihin ko, asan ka na? Paano pag inabot kitang naliligo? Ay, nakita ko yung Anes mo pala. Kanina, may mga kaibigan ako nag-PM sa akin, ayaw maniwala. Oo, talaga, wedding may concert kayo, kasama ka sa Araneta Coliseum. Sabi ko sa kanya, tumigil ka na, wag ka na magtanong. Kung maniniwala ka, maraming salamat. Kung hindi, okay lang din. Ang totoo niyan, ako nga ayaw maniwala eh. Eh, anong gagawin ko? Nag-pictorial na kami kahapon, di ba? Oo. So maniwala na kayo, parang awa niyo na. Sabi ni Miss Leslie, Pops, meron bang complimentary ticket yan? Mars, ano ba? Oo. Bumili ka na makadagdag na sa sales. Gusto pa ng libreng ticket? Ha? Tutulong ka, di ba? Oo. Tulong to. Hindi ko pa alam yung dito sa ticket na Miss Leslie Hornbeck, ha? Maraming salamat sa pagtatanong. Pabati na sa mga CGI, ISDV, PSO at IT. Yan. ASA, Abloy at especially Post Nord, Payroll, sina Renz, Juju, Dan, Roman, Willex, JC, Chester, si Gigi, si Kevin, Abby, Joy, Ellie, Danny, Maha Norman, ng PSO at si pinakagwapong Dexter Guts. Yan. Our manager heads, Bauza, TL Mitch, Paolo at Arnie. At sa akin pinakamamahal na nanay. Ayan ha. I love you sa pamilya ko, sabi ni Kuya Carlo. Kuya Carlo, maligayang pakikinig sa'yo. And let's have coffee soon nang ma-downline kita.